Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na patuloy naming nararanasan hanggang ngayon. Maraming salamat sa pagpuspos ng Banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan para wasakin ang kapangyarihan ni Satanas. Sa oras na ito, puspusan mo ng Banal na Espiritu ang bawat nakikinig. Nawa, maranasan namin at 3 persona na nagmumula sa trono ng Diyos. Nawa ma-establish ang bartisa ng Diyos sa bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Pamagat ng ating mensahe para sa araw na ito ay si Jose na nakatayo sa harapan ni Faraon. Sa Genesis 41 verse 38. Ikalimang lektura para sa buwan ng Marso, taong 2024. Sa panimula, ano ba ang dapat maging panalangin ng isang remnants? Manalangin ka tungkol sa kapangyarihan ng 10 pundasyon na hindi matitinag anuman ang mangyari. Ipanalangin mo na matamasa ang tagumpay sa pamamagitan ng 5 mga katiyakan ng naligtas. Mangyaring tulungan kang tamasahin ang 10 misteryo na naghahanap ng daan na ihinanda ng Diyos. Mangyaring tulungan kang tamasahin ang 9 na stream na maaaring baguhin ang mga field ng walang kompetisyon. Ito ang panalangin ng mga remnants. Unang mensahe, sino ang lumitaw sa mga gawain kung saan ito ay naging schedule ng oras ng Diyos? Sa Genesis 41, 1-13, pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya ay nakatayo sa ilog Nilo at walang ano-ano'y may umahon na 7 magaganda at matatabang baka at kumain ng mga damo. Umahon din ang mga payat at pangit na baka, lumapit ang mga ito sa matatabang baka at kinain ang mga ito. Nagising ang Faraon. Muli siyang natulog at nanaginip muli. May 7 uhay na tumubo sa puno ng trigo. Matataba at malalaki ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol din na uhay. Ngunit, payat at tuyot ang mga butil nito. Muling nagising ang Faraon. Nang sumapit ang umaga, nabagabag siya sa mga kanyang panaginip. Kaya, ipinatawag niya ang mga salamangkero at matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang panaginip. Ngunit, wala ni isa man ang makapagbigay ng paliwanag sa kahulugan ng mga iyon. Lumapit ang tagapangasiwa ng inumin sa Faraon at sinabi niya, may isang binatang Hebreo na alipin ang nakabilanggo na nakapagpaliwanag ng aming mga panaginip at lahat ng iyon ay nangyari. Pangalawang mensahe, ano ang pinatotohanan ni Jose sa harap ni Faraon? Sa Genesis 41, 1-38. Nang ipatawag ng Faraon si Jose,
Nagbihis siya at nag-ahit, at kaagad humarap sa hari. Sinabi ni Faraon ang kanyang mga panaginip, at sinabi naman ni Jose na, "Hindi ako ang makakapagpaliwanag, kamahalan. Ang Diyos lamang po ang magbibigay ng katugunan sa inyong mga katanungan." Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang butil ay tumutukoy sa 7 taong kasaganaan ng Ehipto. Ang 7 pangit at tuyot na butil naman ay tumutukoy sa 7 taong tagutom ng Ehipto. Kaya ipinapasabi ng Diyos, ang Ehipto ay makakaranas ng 7 taong kasaganahan at 7 taong tagutom. Kaya nagbigay ng panukala si Jose kung ano ang dapat gawin bago dumating ang araw na iyon. Nagustuhan ng Faraon at ng mga kagawad ang panukalang ibinigay ni Jose. Kaya sinabi ng Faraon, "Bakit pa tayo maghahanap ng iba, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kasama ni Jose?" Pangatlong mensahe, bakit naging gobernador ng Ehipto si Jose? Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Jose, nakita niya ang tiyak na plano ng Diyos. Siya ang namahala sa buong Ehipto. Lagi niyang kasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Kaya sa lahat ng bagay, siya ay pinagtatagumpay ng Diyos. Konklusyon, ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang watchman upang harangan ang panahon ng kalamidad. Anong klaseng panahon? Panahon ng mga sakit sa pag-iisip. Maraming tao ngayon ang nakakaranas ng mga sakit sa pag-iisip. Ito ay resulta dahil sila ay kontrol ni Satanas. Ito din ay panahon ng pagpapakamatay. Dahil sa problemang dala-dala nila, ang nagiging solusyon nila ay ang wakasan ng kanilang buhay. Ito din ay panahon ng droga. Marami ang nalululong at nasisira ang buhay dahil sa paggamit ng droga. Sino ang makakapigil nito? Walang iba kundi ikaw. Ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang spiritual summit na magbibigay ilaw o liwanag sa mga taong nasa loob ng kadiliman. Ang mga taong nasa loob ng 12 problema na ibinigay ni Satanas. Ano ba ang panalangin ng isang watchman? Una, ma-establish sa sarili mo ang 7 bartisans. At lakaran mo ang 7 journeys na nasa harapan mo. At maging background mo ang 7 guideposts. Itatak mo ito sa pamamagitan ng forum. Una, panghawakan mo muna ang salita na ibinigay sa iyo ng Diyos. I-edit ang pangunahing mensahe ngayong linggo sa 1 hanggang 2 pangungusap lamang. At pagkatapos, magkaroon ka ng panalangin. Isulat mo ang iyong panalangin na nakatuon sa salita at pagsasanay. At ikaw ay magkakaroon ng pagsasanay. Maghanap ng mga bagay na maaari mong gawin sa loob ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe
na naipahayag ngayong araw. Hawak-hawak ang mensahe na ito, magkaroon kami ng misyon na iligtas ang mga taong nasa loob ng 12 problema na ibinigay ni Satanas. Hayaan mo maranasan namin ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa trono para makapag-establish ng bartisa ng Diyos. Nawa Panginoon, wasakin namin ang bartisa ni Satanas sa lahat ng field na aming pupuntahan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.